Muling nabuhay. Pinili kong panoorin ng malamig ang aksidenteng pagkahulog ng aking asawa mula sa isang taas habang nagtatrabaho. Dahil lang sa nakaraang buhay ko, para iligtas si Suwanwan na aksidenteng nahulog. Isinantabi ko ang sarili kong kaligtasan. Ginawa kong panangga ang katawan ko para masalo siya. Sa huli, nagalusan lang siya ng kaunti. Pero ako, malubha ang pinsalang tinamo dahil sa lakas ng pagbagsak. Nabali ang kanang kamay ko. Pagkatapos noon, dahil sa mga chismis tungkol sa utang na loob niya sa akin, napilitan si Suwanwan na magpakasal sa akin. Pero hindi niya ako minahal kailanman. Narinig ko pa nga ang totoong saloobin niya noong nalasing siya. Kung alam ko lang na habang buhay akong matatali kay Ningyang. Sana noon pa lang, hinayaan ko na lang na mahulog ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa loob pala ng maraming taon. Hindi kailanman nakalimutan ni Suwanwan ang tunay niyang mahal. Lihim pa sa akin. Ikinukwento niya sa mga anak namin ang love story nila. Maging ang mga anak namin ay naniniwalang ako ang sumire sa pagmamahala nila ni Suwanwan. Ginamit ko raw ang utang na loob niya sa akin. Kaya hindi niya nakamit ang tunay niyang kaligayahan. Iniwan nila ako sa isang nursing home na walang katao-tao, kung saan ako namatay sa kalungkutan. Nang muli akong magmulat ng mata, bumalik pala ako sa araw na umakyat si Suwanwan sa poste ng kuryente. Para magtrabaho. Wanwan, delikado ang trabaho mo ngayon. Siguraduhin mong kumpleto ang safety gear mo. Oo nga, Wanwan, mahigit 10 metro ang taas ng poste na yan. Mapapahamak ka kapag nahulog ka dyan. Mas mabuti ng dahan-dahan ka lang. Huwag kang magmadali, kumpleto sa gamit pang kaligtasan si Suwanwan. May safety belt sa kanyang baywang. At may suot siyang pang-akyat sa poste sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang umaakyat. Habang pinapanood ko ang pamilyar na eksenang ito, bigla kong napagtanto ang lahat. Muli akong nabuhay. Bumalik ako sa araw na isinantabi ko ang aking kaligtasan. Para gawing panangga ang katawan ko para kay Suwanwan. Nang maalala ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay ko, biglang kumuyam ang mga kamao ko. Suwanwan, sa pagkakataong ito, hindi kita ililigtas. Tingnan natin kung hindi ka malaglag. Dali, tingnan ninyo. Bakit bumaba na naman si Electrician Su? Si Suwanwan na dapat sana'y patuloy lang sa pag-akyat, ay bigla na lang bumalik. Nang makita niya akong nakatayo sa ibaba ng poste ng kuryente, bahagya siyang kumunot noo. Tiningnan niya ako ng may pandidiri, at kusa siyang lumayo sa akin. Direktor, luma na po itong gamit. Malapit na po itong masira. Mabuti na lang at napansin ko agad. Kaya bumaba na lang po ulit ako. Buti na lang at maagap kong napansin. Kung hindi, nahulog na sana talaga ako mula sa itaas. Habang sinasabi iyon, paimpol niya akong sinulyapan na para bang nagbababala. At sinabi ng may pang-uuyam, kung hindi, baka may makinabang na namang iba dyan. Biglang kumabog ang dibdib ko sa gulat. Katawa-tawa talaga. Sa nakaraang buhay namin, ako ang nagligtas sa kanya. Pero ngayon, sa paningin niya, lumalabas na ako pa ang nakinabang. Mukhang hindi lang ako ang nag-iisang nabuhay muli. Tumingin ako sa kanya, at malamig na umismed. Kung ganoon, magdasal ka na lang na wala nang maging problema mamaya. Pagkatapos ay tumalikod na ako at umalis. At siya naman, halatang natakot sa sinabi ko kanina. Sumama ang mukha niya at tinawag ako. Ningyang, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos dito. Magbantay ka sa ilalim ng poste. Para kung sakaling may mangyari, madali mo akong may iligtas. Bigla akong napalingon. Tiningnan ko ang mukha ni Suwanwan na kung makapag-utos ay akala mo kung sino. Medyo nakakatawa. Kaya pala na-trauma na siya sa pagkahulog niya noong dati naming buhay. Ang dami-daming tao rito. Anong kinatatakot mo? Kung may mangyari man talaga, maraming ibang magliligtas sa iyo. Huwag mong sabihing inaasahan mong ako pa ang sasalo sa iyo. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Kinakantsawan siya at sinasabihang bilisan na ang pag-akyat sa poste. Electrician Su, nakatingin kaming lahat sa iyo. Walang mangyayaring masama. Bilisan mo nang ayusin yung cable ng kuryente. Naghihintay na ang lahat na makapagsimula sa trabaho. Bilang sikat na babaeng electrician sa bayan, si Suwanwan ay palaging iginagalang. Kailan ba siya pinagtawanan ng ganito? Agad na pumangit ng husto ang itsura niya. Nagngingit-ngit siya sa galit habang matalim na nakatitig sa akin. Aba, Ningyang, subukan mong umalis. Habang buhay, huwag ka nang umasang papansinin pa kita. Nagbingi-bingihan ako sa sinabi niya. Umalis ako nang hindi man lang lumilingon. At si Suwanwan, wala siyang nagawa kundi magwala sa galit doon. Sa huli, sa panggigipit ng mga tao, dahan-dahan pa rin siyang umakyat sa poste ng kuryente. Pagkaalis ko, dumiretso ako sa post office ng bayan. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa pagliligtas ko kay Suwanwan, nawalan ako ng malay ng 7 araw. Pagkatapos, nagpagaling pa ako sa ospital. Nang maalala ko ang tungkol dito, dali-dali akong pumunta sa post office para kunin ang aking admission letter. Pero sinabihan lang ako na lumagpas na raw ang tamang panahon para mag-enroll. Itinuring na tinalikuran ko na ang aking pag-aaral. Sa huli, naging temporary worker na lang ako sa planta ng kuryente. Araw-araw akong pinagtatawanan ni Suwanwan. Samantala, si Suhaw na bumalik galing universidad, ay mabilis na nakaposisyon ng maayos sa planta. Palagi silang magkasama ni Suwanwan. Sa dati kong buhay, nakipag-away ako at gumawa ng eskandalo.
Sa huli, sinabi sa akin ni Su Wanwan nang may paghamak. Kung hindi dahil sa koneksyon ko, sa tingin mo ba makakapasok ka sa planta bilang temporary worker? At ngayon, gusto mong ikumpara ang sarili mo kay Suhaw. Hindi ka karapat-dapat, HMP. Simula noong araw na iyon, nalaman ko na hindi pa pala nakaka-move on si Su Wanwan kay Suhaw. Pagdating ko sa post office para kunin ang admission letter ko, pinuri-puri ako ng husto ng namamahala roon. Ikaw lang ang nag-iisang nakapasa sa universidad mula sa atin ngayon. Talagang nagbigay ka ng karangalan sa amin. Halos buhatin na nila ako palabas ng post office. Pero may kaunti pa rin akong pagdududa. Sa nakaraang buhay, di ba't college student din si Suhaw? Bakit ako lang ang nag-iisa? Pero hindi ko na rin yun pinansin. Malikod na ako at umuwi para ibalita ang magandang balita. Pag-uwi ko sa bahay, at nang sabihin ko ang magandang balitang ito sa aking mga magulang. Sa sobrang tuwa ni Mama ay naghanda siya agad ng maraming masasarap na pagkain noong araw ding iyon. Tapos, inimbitan niya ang mga kapitbahay namin sa eskinita para kumain. Nasa eskinita rin ang bahay ni Su Wanwan. Wala pang 20 metro ang layo mula sa bahay namin. Pagbalik niya, suot pa rin niya ang uniforme niya sa trabaho. May malaking hiwa sa kanyang kamay. At tumutulo pa ang dugo. Nakita yun ng nanay ko. Kaya pinakuha niya ako ng halamang gamot sa bahay para ipatigil ang pagdurugo. Ayaw na ayaw kong pumunta. Pero nang makita ko ang seryosong tingin ni Mama, wala akong nagawa kundi kunin iyon at iabot sa kanya ng labag sa loob ko. Tiningnan ako ni Su Wanwan na may komplikadong ekspresyon at nagtanong. Nabalitaan kong nakapasa ka raw sa universidad. Nakuha mo na raw ang acceptance letter mo. Hindi ako nagsalita, tumango lang ako. Hindi ko inaasahan na bigla siyang sisigaw ng malakas. Hindi ka pwedeng pumunta sa Ningyang. Inuutusan kitang isuko ang pagkakataong ito. Para akong nakatingin sa isang tanga habang matagal ko siyang tinititigan. Siguro akala niya pa rin na nabubuhay pa rin ako sa 40 taon kung saan sunod sa yearn lang ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng may pang-uuyam. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa aking mga labi. Bakit naman ako hindi pwedeng pumunta? Ang universidad na pinaghirapan kong pasukan. Bakit ko naman basta-basta susukuan? Dahil matagal nang hinihintay ni Suhaw ang pagkakataong ito. Kapag isinuko mo yan, at nagkaroon ng special admission ng eskwelahan, ay ipapasok ko si Suhaw. Sa isang iglap, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Su Wanwan, sa nakaraang buhay natin, dahil sa'yo hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo. Ngayon, gusto mo na naman akong sumuko. Manigas ka sa pagkakataong ito. Hinding-hindi ko ibibigay ang oportunidad na to kahit kanino. Walang emosyon niya akong binyantaan. Inuutusan kita. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Ningyang, kung susunod ka lang. Sa buhay na to, hindi ako magdadalawang isip na pakasalan ka ulit. Pero kung ipagpipilitan mong kalabanin ako, huwag mo kong sisisihin kung kalimutan ko na ang pinagsamahan natin bilang mag-asawa noon. Nagtiimbagang ako. Ang 40 taon nating pinagsamahan sa nakaraang buhay sa huli, wala palang halaga. At sa mga mata niya, tanging si Suhaw lang ang mahalaga. Huwag kang mag-alala. Sa buhay na to, kahit hindi na ako mag-asawa. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako at umalis. Sa likuran ko, sa sobrang galit ni Su Wanwan, sinipa niya ang upuan hanggang sa tumilapon ito. Sige, Ningyang, matapang ka, ha? Huwag na huwag ka nang babalik sakin. Noong nakaraang buhay, nabulag ako kay Su Wanwan. Sa buhay na to, hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Pagkatapos ng araw na yon, sa loob ng mahabang panahon, hindi ko nakita si Su Wanwan. Akala ko si Suko na si Su Wanwan. Sa kahibangan niyang pigilan akong mag-aral sa kolehiyo. Pero hindi ko inasahan na magsisimula na pala siyang gumawa ng masamang plano sa likuran ko. Kung hindi pa ako pumunta sa post office para magpadala ng gamot na herbal para sa nanay ko, hindi ko pa sana matutuklasan ang kalokohan ni na Su Wanwan at Suhaw. Kalalabas lang nilang dalawa sa post office. Kitang-kita sa mukha niya ang pasasalamat. Wanwan, salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, sa pagkakataong ito, mapapalampas ko na talaga ang pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Nang marinig ko yun, namutla ako. Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin ni Suhaw. Di ba sa akin ang slot para sa kolehiyo? Pero base sa sinasabi ni Suhaw, mukhang may ginawa si Su Wanwan para tulungan siya. Para mapunta sa kanya ang pagkakataon. Nakangiti naman si Su Wanwan. Buong pagmamahal siyang bumubulong ng matatamis na salita kay Suhaw. Suhaw, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, sisiguraduhin kong makakapasok ka sa universidad. Hindi ka ba natatakot na guluhin ka ni Ningyang? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At bakit naman niya ako guguluhin? Bigyan mo lang yun ng kaunting pabor, maghapon na yung magiging masaya. Saka isa pa, kung kinakailangan, edi magpapakasal ako sa kanya. Pero Suhaw, huwag kang mag-alala. Ikaw at ikaw lang ang pinakamamahal ko. Kahit na magpakasal pa ako kay Ningyang, hahanap ako ng pagkakataon para hiwalayan siya. Hihintayin kitang makatapos ng kolehiyo at bumalik. Agad namang naantig ng husto si Suhaw. Habang nagtatago sa sulok, wala akong nagawa kundi ang ipikit ang aking mga mata. Yun pala, ang 40 taon ng pag-ibig na ibinuhos ko sa nakaraang buhay. Ay baliwala lang pala sa kanya.
para lang matupad ang pangarap ni Suhaw na makapasok sa universidad. Handa niyang isakripisyo ang sarili niya para pakasalan ako. Matapos kong panoorin silang dalawa na magkayakap na umalis sa post office. Lumabas ako mula sa eskinita. Dumiretso ako sa post office para maghanap ng kasagutan. Pagpasok ko pa lang sa post office, ang mga staff doon ay nagsalita na may halong panghihinayang. Sabi nila sa akin, kasama Ning, napakagandang pagkakataon nito. Bakit mo naman sinayang ang pagpasok mo sa eskwela? Para akong tinamaan ng kidlat. Hay, hindi pinaghandaan kong mabuti ang pagpasok sa universidad. Kasi may dumating dito kanina, dala ang mga papeles ng pamilya mo. At sinabing aatras ka na raw sa pag-aaral dahil sa problema sa pamilya. Pati na rin ang slot para sa rekomendasyon. Pinapabalik na sa amin lahat. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko na kung ano talaga ang masamang binabalak ni Su Wanwan. Sa nakaraang buhay, mag-asawa kami. Alam na alam din ni Su Wanwan ang ID number ko. Sa kakayahan niya, ang magpalabas ng mga papeles ng pamilya ko. At pekay ng mga ito ay napakadali lang. Basta't palabasin lang na ako mismo ang umayaw sa pag-aaral. Tapos gagamit siya ng koneksyon para irekomenda si Suhaw. Para ipalit sa pwesto ko. Sa ganoong paraan, magmumukhang lihay-timo ang lahat. Inagaw ang slot ko sa universidad. Bigla akong natauhan. Nagpapanik akong lumapit at hinawakan ng kamay ng taga-post office. Hindi pwedeng ipadala ang sulat na to. Mag-aaral ako sa kolehiyo. At saka, wala kaming kahit anong relasyon. Hindi siya pwedeng magdesisyon para sa akin. Ang household register ko ay palaging nasa bahay lang namin. Peke ang ginamit niya, nang marinig na may kinalaman ito sa pamemeke ng mga dokumento ng gobyerno. Natakot na rin ng husto ang taga-post office. Agad siyang bumalik para ipaharang ang sulat. Kasabay nito, ipinatawag niya ang mga pulis. Sige, sa kabutihang palad. Naharang agad ang sulat, maya-maya lang, habang nakaupo ako sa lobby ng police station. Nakita ko sina Su Wanwan at Suhaw na daladala ng mga pulis. Namumutla na ang mukha ni Suhaw sa sobrang takot. Ningyang, wala ka na bang hiya? Nang makita ko ni Su Wanwan, agad siyang sumugod sa harap ko. Ano bang ginawang masama ni Suhaw sa'yo? Bakit mo siya pinagbibintangan? Ngayon, malinaw na sa akin kung anong klaseng babae si Su Wanwan. Talagang ginawa niya ang lahat para lang tulungan si Suhaw. Kung may nilabag ba siyang batas o wala, ang mga pulis dito sa presinto ang makakasagot niyan. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi mo may tatago na guilty ka. Su Wanwan, huwag mo akong gawing tanga. Biglang nagbago ang itsura ng mukha niya. Hindi mapakali ang mga mata niya. Pero nang makita niyang dinala si Suhaw sa loob para imbestigahan, sinimulan na niya akong daanin sa pakiusap. Ningyang, kung ano man yan, pwede naman nating pag-usapan ng pribado. May mga bagay na hindi na kailangang palakihin pa ng ganito. Inalsipika mo ang household register ko. At kusa kang nagdesisyon para sa akin na isuko ang pag-aaral ko. Kinausap mo ba ako ng pribado tungkol dyan? Tapos ngayon sasabihin mo sa aking hindi na kailangang palakihin pa to. Sa anong karapatan? May dalawang pulis na lumapit sa likod ni Su Wanwan. At hinawakan ang mga braso niya. Bago siya dalhin papalayo, kaklase, Su Wanwan, bigla siyang lumingon sa akin. Ningyang, kailan mo pa nalaman? Walang emosyon ko siyang tiningnan. Kung hindi lang dahil sa isang pagkakataon. Ang pangarap kong makapagkolehiyo sa buhay na to. Baka sinira na naman ni Su Wanwan. Sabi nga nila, kung ayaw mong may makaalam, huwag mo na sanang ginawa. Su Wanwan, hindi ka tao. Pinagsisisihan kong nagustuhan pa kita. Nandidiri talaga ako sa mga taong katulad niya. Halos pasig akong sinabi ang mga salitang yun. Doong dinadala na siya ng mga pulis. Parang wala siya sa sarili. Hindi nagtagal, nalutas din ang kaso. Ang masasabi ko lang, magaling talaga tong si Su Wanwan. Nagawa niyang pagmukhaing minimal lang ang kinalaman niya. Ang itinurong salarin ay si Suhaw. Doon sa sulat kamay na registration book, lahat ng nakasulat doon ay sulat kamay niya. Dahil sa pamemeke ng dokumento, nasentensyahan si Suhaw ng 4 na taong pagkakakulong. Nang malaman ko ang resulta, nanginginig pa rin akong nagtanong sa pulis. Ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Maaapektuhan kaya ang pag-aaral ko sa kolehiyo? Ning, huwag kang mag-alala. Kami na ang baalang magpaliwanag ng nangyari. Sisiguraduhin naming hindi nito maaapektuhan ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Matapos kong makuha ang sagot na pinakahihintay ko, panatag na akong umuwi. Pagdating ko pa lang sa kalye, isang malakas na kamay ang biglang humila sa braso ko, at kinalagkad ako sa isang eskinita, sa ilalim ng madilim na ilaw. Hindi pa rin may tago ang galit sa mukha ni Su Wanwan. Ningyang, bakit ka tumawag ng pulis? Hindi mo ba alam na sisirain mo ang buhay ni Suhaw sa ginawa mo? Dahil sa'yo, nagkaroon siya ng criminal record. Hindi na siya makakapagkolehiyo habang buhay. Marahas kong iwinaksi ang kamay niya. At sa sobrang galit ay sinampal ko siya. Hindi makakapagkolehiyo. Kasalanan niyo rin to. Basta't maglakas loob kayong pekay ng mga dokumento ko. At ipahamak siya. Magkakaroon ng criminal record ang file ni Suhaw. At responsibilidad mo rin yun, Su Wanwan. Yung mga impormasyon sa mga dokumento ko, ikaw ang nagbigay sa kanya, di ba? Dahil doon, hindi ako nakapagkolehiyo. At sa buhay na to, gusto mo pa rin akong ipahamak. Dahil sa sunod-sunod kong tanong, natigilan si Su Wanwan sa kinatatayuan niya. Nang makita niyang alam ko na ang buong nangyari,
Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, hinawakan niya ang namumula niyang pisngi na sinampal ko. Biglang lamambat ang kanyang tingin. At nagsalita siya ng mahinahon. Ningyang, nakakapagod mag-aral sa kolehiyo. Sa dati nating buhay, hindi ka naman nakapag-kolehiyo. Pero nagsama pa rin naman tayo habang buhay, di ba? Kasama mo pa rin naman ako. Pero iba si Suhaw. Nag-iisa lang siya, ngayong nawala na ang pagkakataon niyang makapag-kolehiyo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nang marinig ko ang mga sinabi niya, natawa na lang ako sa galit. Kaya walang sabi-sabing sinampal ko siya ulit. Sige lang, magpakasal ka kay Suhaw. Ngayong hindi na siya makakapag-kolehiyo. Di ba yan mismo ang gusto mo? Wala na siyang ibang malalapitan kundi ikaw. Ang sinabi kong yun, ay tila tumama sa pinakatatagong iniisip ni Suwanwan. May sumiling na kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Pero nagkunwari siyang galit at sinaman ako ng tingin Ningyang. Nababaliw ka na ba? Paano naman ako magpapakasal sa ibang lalaki? Anong klaseng tao ba ako? Hindi mo pa ba ako kilala? Huwag kang mag-alala, sa dati nating buhay, naging mag-asawa tayo. Sa buhay na to, siguradong pakakasalan pa rin kita. Napangisi na lang ako ng mapakla, habang tinititigan ko siya ng mariin. Suwanwan, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Di ba't ito naman ang matagal mo ng gusto? Sa buhay na to, pagbibigyan kita. Para makuha mo na ang gusto mo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, di ba? At gusto mo pa kong pakasalan. Managinip ka ng gising. Pagkasabi ko noon, habang nakatingin siya na parang hindi makapaniwala. Walang alinlangan akong tumalikod at umalis. Nanikip ang lalamunan ni Suwanwan. Hirap siyang huminga. Ilang sandali ang lumipas, pero wala pa ring salitang lumabas sa bibig niya. Kinaumagahan, ang tungkol sa pamemeke ni Suhaw ng mga dokumento ay lumabas sa lokal na dyaryo. Nakasulat doon ang lahat ng detalye ng pangyayari. Bilang kaisa-isang college student sa bayan, agad akong nakatanggap ng simpatsya mula sa maraming tao. Maging ang mga kapitbahay namin ay nalaman ang nangyari. At lahat sila ay nagalit para sa akin. Kung ako ang tatanungin, 4 na taon para sa pamemeke ng dokumento. Medyo kulang pa yon. Inaapi nila si Ningyang natin. Dapat mabulok na lang siya sa kulungan. Pati na rin yung kasabwat niya. Dapat din parusahan ng mabigat. Paanong ganon kadali, na pinagmulta lang at pinalaya na siya. Nasa klinika ako ng pamilya namin at tumutulong. Kailan pa dumating si Suwanwan? Hindi ko na namalayan. Wanwan, bakit naparito ka sa klinika ngayon? Si Ningyang ba ang sadya mo? Itong si Ningyang natin, masyadong mabait. Kaya laging inaapi ng iba. Ikaw pa naman ang kababata ni Ningyang. Dapat alagaan mo siya, ha? Nakayuko si Suwanwan at hindi may angat ang kanyang ulo. Nakayuko si Suwanwan at hindi may angat ang kanyang ulo. Nakayuko ang ulo ni Suwanwan. At matagal niya itong hindi may angat. Kalalagay ko lang ng halamang gamot sa isang matanda. Paglingon ko, nakita ko si Suwanwan na parang gusto nang lamunin ng lupa sa hiya. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok kay Suwanwan. Kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi niya sa harap ng mga matatanda sa klinika. Ang nangyaring ito ay dahil sa pagsasalita ko ng kung ano-ano sa harap ng matatanda sa klinik. Kasalanan ko to, hindi ko nahahayaang maulit pa ang ganitong bagay. Pangako, simula ngayon, hindi ko nahahayaang maulit pa ang ganitong pangyayari. Ganoon na lang ang pag-aalala niya sa akin kaya responsibilidad ko siya. Ang pagiging mabuti sa kanya ay syempre, responsibilidad ko. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa pagsasalita, sinugod ko siya at kinaladkad palabas ng klinik. Suwanwan, nababaliw ka na ba? Kailan ko sinabing may pakialam ako sa'yo, ha? Kung maglalakas loob ka pang magsalita ng kung ano-ano, tandaan mo, ay demanda kita ng paninirang puri. At isa pa, bahay ko to. Ayokong makita ang pagmumukha mo rito. Pakiusap lang, lumayo ka hanggat maaari. Hindi makapaniwala si Suwanwan. Bakas sa mukha niya ang takot. Ningyang, ano bang nangyayari sa'yo? Paanong hindi mo ako magugustuhan? Nakalimutan mo na ba? Sa nakaraang buhay natin, mag-asawa tayo habang buhay. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo isusugal ang buhay mo para maging panangga at iligtas ako? Habang nagsasalita siya, lalong lumalalim ang emosyon sa kanyang mga mata. Muntik na niya akong mapaniwala sa kanyang sinseridad. Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin, malamang matagal na akong wala sa mundo. Aaminin ko, ang mga salitang iyon ang muling bumuhay sa lahat ng puot mula sa nakaraang buhay na hindi ko malimutan. So, alam niya pala, na isinakripisyo ko ang sarili kong buhay para maging panangga niya at mailigtas siya. Pero, ano ang isinukli niya sa akin? Suwanwan, pumunta ka ba rito para lang sabihin ang mga bagay na yan? Kung gayon, makakaalis ka na.